Isang linggo nang nakalipas at aminin ko man o hindi, nakapanibago. Sinisikap ko na 24/7 ko siyang i-update para hindi niya lang maramdaman na malayo ako sa kanya. Sinesend ko lahat ng pictures at kung ano mga kinakain ko. Nilibang ko sarili ko sa trabaho para hindi ko masyadong maisip na wala siya sa tabi ko. Mas pinupuno ko yung oras ko sa opisina para pag uwi ko, pagod na ako at diretso tulog na lang. Pag uwi ko galing sa work, tinawagan ko siya agad. Hi babe! Musta? Hindi ka ba masyadong pinapagod ng mga boss mo dyan? Ayos lang, nakakapagod pero masaya naman. Nag-a-adjust pa rin ako. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? Anong oras na? Sinulit ko lang yung trabaho para mabilis lumipas yung oras. Alam mo naman, kailangan ko magpaka-busy para hindi kita masyadong hanap-hanapin dito. Kumain ka na ba? Baka mamaya nagpapagutom ka dahil sa trabaho ha? Kumain na ako, kakatapos lang. Ikaw, wag mo masyadong ubusin yung lakas mo sa opisina. Napapansin ko kasi na panay overtime mo nitong mga nakaraang araw. Sus, wala to. Kesa naman nakatambay lang ako dito mag-isa. Tapos wala akong kasabay maghapunan. Mas okay na yung pagod ako sa trabaho. Para paghiga ko, tulog agad. Pero don't worry, malakas pa rin tong boyfriend mo. Kahit no, alam ko namang nililibang mo lang sarili mo. Isang linggo pa lang tayo. Huwag mong biglain yung katawan mo, baka magkasakit ka, lalo akong mag-aalala neto. Opo, boss. Kakain ako after nito. Nga pala, kanina nakita ko yung paborito mo. Bibiling ko nga sana eh. Ang kaso, naalala ko nasa Singapore ka na nga pala. Sira. O sige na, ibababa ko na muna. Tatawagan kita mamaya. I love you. Sige, I love you. Nawala yung ngiti ko pagka-end ng call. Napahiga ako sa kama at tumingin na lang sa kisame. Isang linggo pa lang pero pakiramdam ko sobrang tagal na. Kinabukasan, nagising ako sa vibrate ng phone ko. Excited pa ako kasi baka si Arya. Pero si Eliza pala yung tawag ng tawag sa akin. Ano bang kailangan mo? Nangangamusta lang. Alas 5 talaga na madaling araw ka tumawag eh, no? Sorry. Sa hapon na lang kita tatawagan. Paano mo ba nakuha phone number ko? Importante ba yun kung kanino ko nakuha? Anong kailangan? Gusto sana kitang kausapin sa personal. Free ka mamaya? Alam ko kung saan yung office mo. Hindi, busy ako. Wala akong time kahit kanino. Kaya tigil-tigilan mo na ako bago pa kita ipapulis. Ha? Ba't mo naman ako ipapapulis? Anong ginawa ko? Stalking na yung ginagawa mo. Di ka nakakatuwa. Ito na yung huling araw ng pagtawag mo sa akin. Binaba ko agad yung tawag at binila ko yung number niya. May chat pala sa akin si Arya na good morning ngayon lang. Tinawagan ko siya at sinagot niya din naman kaagad yun. Morning, babe. Maga ako nagising, di ako makatulog na maayos. Ako din, kagising ko lang. May tumatawag kasi sa akin. Sino? Si Eliza. Bakit daw? Gusto daw akong kausapin. Kinausap mo? Sinagot ko kanina. Sabi ko, isusumo ko siya sa pulis kung hindi niya pa ako titigilan. Gusto mo ba ako na kumausap sa kanya? Kahit hindi na. Ako na bahalang ipakulong siya kapag umulit pa siya. Grabe ka naman. Pero thank you kasi sinabi mo sa akin. Bakit ko naman itatago? Miss na kita. Mas miss kita. Yakap ko yung unan mo kapag natutulog ako. Naiwan pa din dito yung amoy mo. Tagal pa bago tayo magkita. Parang gusto ko na lang tuloy mag-back out. Pangarap mo yan kaya huwag ka mag-back out. Sa una lang naman yan, babe. Mabilis lang naman yung 2 years. Anong mabilis ka dyan? Di ko alam kung pinapagaan mo lang loob ko eh. Isang araw nga lang na hindi kita makita, parang isang taon na eh. 2 years pa kaya. Ganyan talaga pag gwapo yung boyfriend mo. Mamimiss mo talaga. Kapal. Sinasabihan lang kitang gwapo, kinareer mo na. Sabihin mong hindi.
Kada makide ko nga ng mukha ko, ikaw laging unang nag-review. Siyempre, gusto ko ako una eh. Tsaka, tigilan mo na nga yung pagmamaydi ng mukha mo, baka gawin ka pa sa akin. Ang tanong, magpapaagaw ba? Alam kong hindi, pero sa akin mo na lang send mga pictures mo. Oo na, sige na. By the way, bababa ko na pala muna, baka tawagan ako ng boss ko. Sige. I love you, babe. I love you too. Hindi naging madali sa amin pero naging maayos naman kami ni Arya. Hindi pa rin nawawala sa amin yung pag-update. Hindi naman nabawasan yung oras niya sa akin. Hindi siya naging distant at hindi siya umiiwas. Kaya feel ko nasa tabi ko pa rin siya. Napansin ko din lately na inuubo at sinisipon siya dahil din siguro sa pagtatrabaho niya. Sa sobrang dami ng ginagawa niya, nabigla siguro yung katawan niya. Musta pakiramdam mo? Ayos lang, may sinat lang. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kanina lang. Nag-aalala tuloy ako sa'yo. Ano ka ba? Ubod-sipon lang naman to. Tapos konting lagnat. Di naman ako mamatay sa ubod-sipon at lagnat, no? Kahit na. Alam mo naman paano kita alagaan dito eh. Okay lang, babe. Kaya ko naman. Malayo sa bituka. Basta uminom ka ng gamot mo. Alis na ako, babe. Tawagan kita mamaya. Sige. Ilang oras na ako sa trabaho. Pero paminsan-minsan, chinecheck ko yung phone niya kung may message pa siya. Bawat vibration ng phone, napapalingon ako agad. Bawat notification, umaasa akong pangalan niyo yung lalabas. Pero wala. Kinagabihan, tinawagan ko agad siya. Pero buti naman, sinagot din naman niya. Hello babe, musta paramdam mo? Ayos lang. May sasabihin pala ako, babe. Ano yun? May emergency meeting kasi kanina sa office. May kumakalat doon na respiratory infection dito sa district namin. Confirmed cases na. Tapos may close contact daw sa floor namin. Close contact? Oo, yung isang teammate ko. Positive daw. Positive? Teka, na-test ka na ba? Oo. Kanina lang kakakuha ko lang ng swab. Nakaramdam ako ng kaba. Biglang nanlamig ang kamay ko. Yumuho siya sa takot. Nalungkot yung mukha niya. Mukhang alam ko na. Ano yung result? Positive ako.